Kumusta po sir ang ang mga magsasaka, ang kalagayan ng agrikultura dito po sa Naga? Wala naman po ba tayo sir nai-encounter na mga issues, mga problem na kailangang ma-address? Kumusta po ito sir? Pagdating sa sektor ng agrikultura dito sa lungsod ng Naga, ah, around 40% agricultural pa rin ang ating lungsod, ang Naga City. Mainly corn ang number one ng product natin, agricultural commodity. Meron pa tayong around 1,300 hectares niyan, and then 635 hectares naman pagdating sa palay, at around 100 hectares pagdating sa high value crops. Kasama dyan ang gulay, mga fruit bearing trees, yung cut flowers sa pakol. Pagdating sa kalagayan ng ating mga magsasaka, uh, yung naririnig natin na lugi, mostly na-experience o nararanasan yan ng ating mga uh, palay farmers, yung mga nagtatanim ng palay, dahil doon sa presyo mismo na fluctuating, walang stable price ang palay, at kadalasan pag uh, may surplus o oversupply ang ating palay, umaabot siya ng 13 pesos. So sa ganyang presyo, uh, lugi si farmer. Nagtanim, nagpagod, nangutang. Yan, realidad yan, pangungutang ng magsasaka dahil ang agricultural credit ay mahalaga. Pero pagdating dyan, minsan may peste pa, minsan may drought, minsan may bagyo. So, komplikado ang estado o kalagayan ng agrikultura. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa dahil ang LGU, ang local government unit naman, ay patuloy na nagbibigay ng ayuda o asistensya, at katuwang ang mga national government agencies tulad ng Department of Agriculture, nandyan ang DOST, at iba pang ahensya. Alright, yun. Eto, sir, total na mention nyo na itong issue ng pagkalugi. Sa inyo, sir, na datos o sa inyong mga naririnig o mga observation, gaano ba, sir, karami yung mga magsasaka na dumadaing po, na nakakarating po sa inyo, na sila po ay nalulugi, Sir Ernest? Pagdating sa number of farmers or extent ng nakakaranas ng mababang presyo, almost 80% yon. So uh, we have about 600 rice farmers dito sa Naga. And yung iba nga hindi na nagtanim. So may nag-report sa amin around 10 farmers hindi na muna nagtanim ng palay kasi hindi siya worth it. Hindi siya worth it. So yung around 10 farmers natin, yung decision na nila na hindi na magtanim dahil doon sa mababang presyo mainly. So around 80 to 90% ganun yung nararanasan, kasi pag merkado na yung nag merkado na yung factor na pinag-uusapan, walang control ang lahat dyan. Kahit ang gobyerno walang control sa presyo. But yung Sagip-Saka Act, minsan na napag-uusapan yon, we're trying na pumasok ang local government and even the government itself pagdating sa marketing para mabawasan yung epekto ng middlemen, kung saan nagkakaroon tayo ng mababang presyo sa part o sa bahagi ng magsasaka at mataas na presyo pag bigas. Ang bigas hindi naman bumababa o hindi naman nagpa-fluctuate ang presyo. So bakit ganon? Yung palay, kung saan galing ang bigas, fluctuating.
Pero yung bigas, konti lang yung price difference. Parang pag bumaba siya mga 2 pesos, 1 peso, pero pag palay, substantial at bihira lang tumaas ang presyo. Ngayon around 20 pesos ang palay. So favorable to ngayon dahil kulang pa ang supply ng palay ngayon. Alright. Eto sir, para magkaroon lang ng konting overview yung ating audience. Ano ba sir yung mga major na reason sir bakit nakaka-experience ng mga pagkalugi yung atin pong mga farmers? Sir. Major factor is mainly supply and demand behavior. Mainly supply side tayo. Kasi ang demand ay doon yan sa mga nagpa-process, yung mga molino na tinatawag natin, yung mga millers, comprada, molino, sa kanila galing, sila yung buyer. So usually, ang setup is yung comprada, pagpapautang sa ating farmers, and ano na, parang contract growing. Pautangin kita ng kapital, ng puhunan, yung lahat ng kailangan mo, seeds, abono, pesticide. So by the time na dumating na yung harvest season, uh, babagsak ang presyo kasi may surplus tayo o sobra-sobra yung supply. Minsan hindi naman namin uh, makita mainly kung sobra-sobra ba talaga. Pero tatanungin namin yung comprada magkano ba ngayon ang buying price ng palay, minsan 13, minsan 16. So dyan namin na yan yung indicator namin kung kulang ang supply o marami ang supply. Isa pa, uh, dito sa Naga, hindi naman Naga City lang ang market o pinupuntahan o napupuntahan ng ating supply ng palay. Dahil nga dyan sa arrangement na may kausap na minsan yung mga katabing munisipyo doon pa napupunta yung ating supply ng palay. So as a free market, ganyan talaga ang takbo niya. At wala tayong masyadong control in terms of price regulation. Meron namang executive order 100 yung floor price, pero wala pa tayong clear implementation noong floor price policy ng executive order ni PBBM. Alright, yun. O ito sir, ngayong Marso na, syempre ngayong buwan tag-init. Yeah, baka tumaas pa yung heat index, baka magkaroon pa ng El Nino. Ano sir ang ating mga paghahanda para dyan, Sir Ernest? Yan. In terms of drought, na-experience na natin to for the past 3-4 years. So, nung mga nakaraang taon, especially 2023, same time, that year, mataas na yung heat index. So, meron tayong extreme heat experience that time. Nung naglibot kami noon, naobserbahan namin na nakapag-harvest na ang ating mga magsasaka, especially yung corn at yung rice. So, it's one way of saying na nag-adjust na yung ating mga magsasaka ng kanilang planting schedule. So, inaasahan natin ngayong March, nagsisimula na actually yung harvest. Pero ang magiging peak niyan is by end of March to first week of April, peak ng harvest season for rice mainly, and somehow for corn. So, baka by the time na magkaroon ng tagtuyot or yung pinaka-maximum na init na mararanasan natin, ligtas o safe dahil wala ng standing crops sa ating mga taniman. And at the same time,
mataas yung rate ng ating farmers na nag-a-avail ng libreng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. So yung insurance o seguro ng ating mga pananim is one way na at least kung yung mga hindi inaasahang kalamidad, matamaan man yung sa kanilang sinasaka o tinataniman, meron pa ring makukuhang indemnity from PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation dahil nakapag-apply sila ng insurance sa kanilang crops. Alright, yun. Eto nga sir, para kahit papaano umangat-angat naman ang kita ng ating mga magsasaka, may mga programa ba tayo sir na isinusulong ngayon para po sa ating mga farmers, Sir Ernest? Tama kayo, Bombok Kier. Maraming programa. Unang-una yung SARIC program ng LGU Naga, matagal na itong ini-implement. Yung SARIC, ibig sabihin yan, Sustainable Agriculture for Rural Income Growth. So tama yung sabi mo kanina, ang direksyon ng ating mga programa ay patungo doon sa pagtaas ng kita o income, farm income ng ating mga magsasaka. Kasi mahalaga yung, naniniwala kami na mahalaga rin yung food security. Pero mas mahalaga may kita ang magsasaka. Kung gusto nating labanan yung, or at least hindi labanan, ma-minimize yung land conversion, siguraduhin muna natin na may kita sa farming. Kasi mahirap mag-umbinse ng magsasaka na wag ibenta ang kanilang lupain kung wala namang kita, puro pagod lang, puro palabas ang pera. So, yun, yung SARIC program is a loan program, agricultural loan. Nagpapautang kami ng mga inputs, hindi po cash, kundi inputs. Meron kaming fertilizers and pesticides na umaabot din ng halaga sa 20 to 25,000 sa ating mga corn farmers. At pagdating naman sa ating mga nagtatanim ng palay, inaabot naman ng 15 to 20,000 pesos per farmer ang nauutang in terms of value. So ito ay walang interest, yung unique sa kanya ay zero interest ang pautang ng LGU Naga through City Agriculture Office. So kailangan lang magbayad upon harvest. So pagkatapos ng harvest, bayad agad para walang interest. Kasi kung minsan nakakalimot si farmer or nahihiya magbayad, may 1% interest per month na penalty yon per month doon sa principal na inutang ng ating farmer. So very minimal yung 1% kasi kung 1,000 pesos, that's just 10 pesos a month na interest. Makatao siyang interest or penalty. Hindi nga interest penalty na siya dahil gusto natin tuloy-tuloy yung programa ng pautang, mas maraming makautang, kaya kailangan bayad agad para meron tayong circulation ng funds. So dagdag dyan, katuwang natin ang Department of Agriculture sa implementation ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Actually ngayon distribution ng fertilizer voucher dito sa city nursery namin. Meron kaming around 300 farmers na non-cluster. So pag sinabing non-cluster, hindi sila kaanib o miyembro o member ng cluster farms. Yung cluster kasi, kailangan merong farmers cooperative or association na accredited ng DA, ng Department of Agriculture, registered as a cluster. May ibang programa sila, ibang flow ng programa. Pero pag hindi member ng cluster na farmer, meron din namang nare-receive na assistance
Ngayon, fertilizer voucher, at ito ay kasama noong inbred palay seeds o certified palay seeds na na-receive nila 2 months earlier or a month ago. And in support of that, namimigay ng fertilizer voucher para may apply doon sa kanilang mga tanim na palay. Alright, yun. Eto sir, mga dalawang katanungan na lang sir bago tayo magtapos. May ano sir, may nakatawag sa akin ng pansin na itong parang nagandahan ako sa programang ito, itong Digital Farmers Program. Ano po ba ito sir? And ano ba ang pakinabang nito sir sa mga magsasaka po natin? Yan. Pag yung Digital Farmers Program, papunta na tayo sa agricultural digitization. So, ang agrikultura kasi bilang isang negosyo at bilang isang field is very scientific in nature. So, the use of technology is highly important. Yun yung panawagan natin kasi sa agrikultura dito sa Pilipinas, we are 15 years, 20 years behind pagkumpara sa ating mga karatig bansa na high technology na ang kanilang farming methods. So yung Farmers Digital Program, unang-una nag-i-introduce na tayo dyan ng drone technology. So that's part of precision agriculture. Hindi na tansya-tansya yung takbo ng ating or application ng makina. It's very efficient pagdating sa farm operations. And then meron na tayong mga harvester, and then meron na tayong mga transplanter. So that's still part of precision agriculture or digital digitization. So kahit yung mga farms natin na member ng RSPSA or Registry System for Basic Sectors in Agriculture, naka-geotag na. Pero hindi pa po tapos yung geotagging procedures natin with the Department of Agriculture. But yun, nagsisimula tayo yung Digital Farmers Program kahit yung financial literacy ng ating farmers kailangan maging digital na rin. So, isang realidad ang kawalan ng bank account ng magsasaka. Most of the time sa bahay lang siya na nag-iipon ng pera kasi wala siyang access sa bangko. But with digitalization or Farmers Digital Program, pwede na siyang mag-create ng bank account, pwede na siyang online transaction. Andyan yung mga platforms natin for those transactions at hindi niya magagalaw agad-agad yung cash or savings naman niya na meron sa bangko. And also, kahit yung marketing natin, papunta tayo dyan. Yung digital program for agricultural marketing, slowly, ini-explore pa natin kasi meron ng several attempts na magkaroon ng digital market for agricultural commodities. Nagkakaroon lang ng issue sa pricing kasi kung real-time ang presyo, ngayon mababa, in just a matter of hours or minutes, mataas na ang presyo mamaya. So, medyo nire-refine pa yun, pinapolish pa. But yung Farmers Digital Program is designed na maging efficient at effective. Pag sinabing efficient, pag gumamit tayo ng drone sa isang hektarya, it would only take around 15 to 17 minutes. So, big difference kung mano-mano. Kung manually, tayo ay mag-spray ng abono o ng pesticide, inaabot po yan ng 1.5 days. Isa't kalahating araw kung manual labor yung ating gagamitin.